Bagong lahat, luma muna. Si Russell Westbrook, yung isa sa dynamic guard sa NBA dati bago dumating si Steph. Siya din yung last breed ng guard sa era ni Derrick Rose. Ang pinakamalapit sa kanya ngayon, si Ja Morant. Ang career high ni Westbrook per stats category ay 58 points, 21 rebounds, 24 assists, 8 steals, 4 blocks, at 198 triple-double so far. Tinatawag dating stat padding si Westbrook dahil nga kumukuha lang siya ng triple-double pero hindi nagtatranslate sa panalo. Pero base sa record, kapag si Westbrook meron triple-double, 75% na mananalo yung team niya. Ito ay since 2021 na record. Maraming signature move at signature celebration si Westbrook. Meron pang article ang OKC na nilagyan nila ng pangalan yung mga move nitong si Westbrook. Pero yung common kong nakikita na pinaka-base ng mga move niya, nagpapalit siya ng speed. So iba pa yung kay Luka na change of pace. Depende kasi yung sa defender ni Luka kung paano siya babantayan. Iniiba niya yung galaw niya at hindi mapipredict yun basta-basta. Kay Westbrook, babagal siya, biglang bibilis na parang tumapak sa gas pedal tapos preno, gas pedal ulit. So si Ja Morant ang halos katulad na guard ni na Derrick Rose at itong si Westbrook. Siya din yung kinukumpara dun sa dalawa. Kapag coast to coast, mabilis naman talagang tingnan itong si Ja Morant, real time ang clip na yan. Siya din yung nilagay dati na pinakamabilis. Binabanggit din na si De'Aaron Fox yung isa sa pinakamabilis na guards ngayon na makikita nyo naman sa clip. Pero kapag si Westbrook ay nilagay mo yung clip niya halos naka times 5 o times 10 yung speed, makikita mo agad yung diferensya. Makikita mo pa doon na dire-diretso lang yung linya dito kay Westbrook, hindi siya basta-basta mag-iiba ng pwesto. Coast to coast dunk or layups yung gagawin nitong si Westbrook at minsan naiiwan niya yung kanyang mga ka-teammate kaya tatapusin niya yung play. Si De'Aaron Fox at itong si Ja Morant halos nagbabago ng pwesto kapag nasa pass break or sila yung nagdi-dribble. Sa OKC kasi mostly ito yung ginagawa talaga ni Westbrook. Bibilisan niya yung takbo sa pass break at itutuloy niya hanggang rim. Kapag nagagawa pa ni Westbrook ang ganung play, naiiba yung momentum ng team, lalo na yung OKC dati. Yun ang isa sa mga signature move ni Westbrook na mahirap kopyahin dahil nga magagawa ng player yung play ni Westbrook pero yung speed, mahirap kopyahin yun. Ito naman yung unbreakable record ni Russell Westbrook. So alam natin yung triple-double niya, 198. Pero breakable pa kasi ang record na yon. Ang pinakamalapit sa kanya na active player si Nikola Jokic. Kailangan niya ng 80 triple-double. Nag-a-average si Jokic ng at least 14 triple-double per season. Kailangan ni Jokic ng at least 5 season para maabot yung kay Westbrook. Pero since manalo si Jokic ng MVP noong 2021, may average siyang 19 triple-double per season. Sa loob pa ng 5 season yun or 4 na season. Papatak ng 4 na season si Jokic para ma-break yung record ni Russell Westbrook. 32 years old pa lang nung si Jokic at hindi pa naman tapos ang season ngayon. Pwede pa makakuha si Jokic ng triple-double at kung hindi rin makakakuha ng triple-double si Westbrook. So yan ay base kung si Jokic ay makakakuha ng at least 19 triple-double kada season. Yung unbreakable record dito kay Russell Westbrook, most consecutive triple-double na merong 11. Most triple-double sa isang season, 42 games. Nag-iisang player na merong 3 season na merong triple-double average. Unang player na merong MVP, scoring title at most triple-double record sa isang season. 4 na season din na meron siyang ganong stats. Ang pinakamalapit doon, si Nikola Jokic since 2021. Almost 4 na season din na si Jokic meron triple-double. Kinukulang lang siya doon sa assist. Naglalaro kasi yun sa pagitan ng 9 to 10 assists per game or nasa 8.